video natin. Para siguradong ano. Sira. Mabalik, di ba? Always kita. Open mo na yun sa gilid. Ayun, yung gilid. Dati tulungan mo nga. Di ata siya marunong mag-open ng box, mahal. Ay, tusang ko. Binalik mo sa akin. What's this supposed to be? Wait, is this for the... Is this for the what? Is this for the... For the what? Open. Is this for the what? Is it upside down? It's upside down. It's for my jewelry, isn't it? Yeah. Ah, this is so weird. Is that the one? Where did Let's see. It's nice though. It's actually really nice. Now my jewelry won't just be in one box. Yeah. Ano pa siya? Iba yung Diba? Wow, buti ka pa may ganyan. Ako walang ganyan eh. Don't have Sana all. You like it? Yes, I like it. What are you going to say? Thank you, Papa. Thank you, Mama. Yun nga siya. Jewelry yan, patago ng cake yan. Lalagyan ng ano yan. Barya. Barya lang po sa umaga. I'm gonna Ganda no. bring that up. Para kay Shobe na ma-arty. It's easier to get jewelry once in place. And here's our baon for this Tuesday, guys. Honey soy garlic chicken poppers. Ngayong umaga ko lang to niluto, guys. But may nakaprep na akong sauce sa rep, kaya madali na lang siya. Kailangan ko na lang heat up yung sauce and then in-air fry ko lang yung chicken poppers. Kahapon kasi since anniversary namin ni Daddy, nag-order lang kami ng dinner sa Benny's. Pahinga day, guys, ng Monday. And yun na nga, Tuesday ngayon. Pero first baon of the week pa lang to, guys. Dahil nga pag Monday, asynchronous class lang sila. And pag Tuesday to Friday, dun sila face-to-face. Happy Tuesday, guys! Good afternoon, guys. 5 PM na and katapos ko lang mag-prep. Ito yung pang honey soy garlic and drumsticks naman yung ginamit ko. 3 kilos to, guys. Pang dinner mamaya yan and pang baon nila bukas. And kung may leftover pa, aabot pa yan ng dinner ulit. Pero tingin ko, 2 meals lang yung magagawa nito. And this one naman, chicken thigh fillet yan para sa alaking. Ito rin yung marinade na ginagamit ko kapag nag-chicken tortilla wrap din ako. So, may 2 meals na ako na naka-ready, guys. And yung chicken thigh fillet, 2 kilos naman pala yan. Ito nga, 3 kilos naman itong drumsticks. And ito na yung honey soy garlic ko na pinrep ko ahead. Actually, ayoko nga sana mag-honey soy garlic kasi baka pakita ko lang sa inyo. Yan din yung baon nila for today. Kaso, itong drumsticks nalabas ko na. Plus, yun ang gusto talaga nila, honey soy garlic. And pakita ko nga rin pala sa inyo, yung nabili namin mga prutas sa Batangas. Umili ako ng avocado, and lagkitan daw to. Yung isa nga nag-iba na yung color niya. Mahinog na siguro to. Sabi kasi 2 to 3 days bago siya mahinog. And 70 lang ang kilo niyan, guys. 2 kilo lang yung binili ko. Kasi natakot ako na baka masira naman. And then, bumili na ako ng saba. Yung saba naman is 30 pesos per kilo. And yung watermelon, 60 pesos naman yan. Diba grabe no, ang mura. 60 yung watermelon, bali 60 rin tong saba. And then, 140 yung total nung avocado. Kung di lang ako natakot sa storage at baka masira to, bumili pa ako ng mas maraming avocado. Late na rin ako nakapag-vlog, guys. Nagpahinga lang ako today. Medyo sinamaan ako ng pakiramdam kagabi. Dahil kahapon, after na swimming namin ng weekend, naghabol naman ako ng mga labahin. Yun naman ang nisikasa ko. And nagligpit ng bahay dahil parang sumabog yung bahay namin, guys. Yung itsura niya. Pero hindi na ako nag-vlog. Gusto ko na lang talagang maglinis in peace muna. Saka na tayo mag-vlog ng cleaning videos. And ito na, nakaready na yung pagpa-fryan ko. Simulan ko na mag-fry. 5 o'clock pa lang naman. Kaso sa dami na yung pa-fry ko.
baka abutin ako ng siyam-siyam. I-ref ko na din yung pinrep ko na pang chicken alaking. Ayan, magkisimula muna ako magluto guys. I'll see you all later. Umahabol sa anniversary. Karamiya cake, guys. Sobrang nakikrave ako sa cake kahapon pa. Hindi daw nabasa ni Daddy yung chat ko. Kaya, ngayon siya nagpa-deliver ng cake. Last time, ubi cake yung pinadeliver niya. Ngayon naman, itong pistachio chocolate. Kain tayo, guys. Happy anniversary. Hindi natapos yung anniversary, no? Pero sobrang craving ng kalaga ako sa cake na yun. Ayan, napagbigyan ng paglalambing. Malapit-lapit na rin kasi ako mag-comments guys sa pagkakaalam ko. Kaya siguro ganito na naman. Or nagkatakaw lang talaga ako. Talagang good luck na sa diet. Ano nangyayari sa diet? Walang-wala. Saka na yung diet sa susunod na mga araw na lang ulit. Pagkatapos na namin mag-dinner guys, and ito pinrep ko na rin yung baon for tomorrow. Walang kamatayang honey soy garlic pa din. Dapat sana i-curry ko na lang tong drumsticks. Kaso mas gusto pa nila tong honey soy. And masarap naman kasi talaga siya. Okay lang naman sa akin kasi nakaredy na akong sauce ng honey soy garlic. Kaya yung chicken na lang yung gagawin ko. Yung 2 pieces kay Daddy yan. And yung tagi-isa sa mga kids yun. Pati si Kyle isa lang daw yung kanya. Pero malalaki yung pieces nila. Here's our Wednesday baon, guys.
And here's our baon for this Thursday, guys. Chicken alaking again. Paulit-ulit na lang yung ginagawa ko, guys. Pero yan kasi ang mga nire-request nilang pagkain. So, yung 2 pieces kay daddy yon. And yung mga bata, tag-iisa lang sila. Ngayon, ang problem ko, paano sasara yung baon? Ang laki ng mga pieces ng chicken na napili ko. Pero tingin ko, happy problem naman yun. Dahil nasa kakain. And ngayong umaga ko lang pala niluto nga itong mga chicken. Pero yung sauce, kagabi pa to, ito rin yung dinner namin. And ngayon ko lang pinrep lahat to, guys. Kaya pag ganito, mas medyo matagal ang preparation ngayong umaga. Actually, time na para umalis na rin sila. Happy Thursday, guys! 6 p.m. na, guys. And may batang busy pa dito sa dining table. Gumagawa ng project niya. Bakit di mo rin nilagay ito sa ano? Ba't di mo nilagyan ito ng disposable? I didn't have anything at a disposable cup. I just borrowed from Ian. Meron tayo. We have. Ah, so ganyan siya. Ang ganda. The color's nice. Si Achi kahapon gumawa ni. What do you call that kind of art? Downpour painting. What? Downpour painting. Downpour painting. Galing, no? Ayan siya. Kaya nagpabili yan ng paint na nakaraan. Silang dalawa ni Achi. Kahapon di ko na si Achi na video. Nagawa rin siya kahapon. Ayun, ang dungis-dungis ng kamay niya. At ang buong braso niya. Ikaw din, meron ka na sa pisngi mo. Dapat Ayan, no? Dapat nag-ipit ka muna. Gusto mo tayo ko hair mo? No, okay. Lagay ko sa likod ng shirt mo. Nung kay Achi, pakita ko sa inyo yung tsura nung gawa niya. Tapos na siya eh. Hindi ko alam kung gagawa pa ba siya. Ito naman yung gawa ni Achi, guys. Tuyo na. Pero iniwan ko pa rin dun sa may harap ng TV para mas matuyuan ang gusto. So, ayan yung mga paint na gamit nila. Primary colors lang. Red, blue, yellow, tapos white. Kasi ito yung minix niyang paint sa table. Sabi ko nga maglagay ng garbage bag kasi kahapon si Achi. Parang plastic na maliit lang yung nilagay niya. So ngayon, pinalagyan ko na ng ganyan. Tinulungan ko siya maglagay kanina, mag-prep. Para mas madaling linisin din. Are you done? Yeah. Is that it? That's it. Yun na yun? Yun na rin Unless I yung, want to make another one. yun na rin yung ginawa mo. Try mo kung gusto mo pa. Meron ka pa bang size na ganyan? I So did you not can make choose. another. I did not make an exercise. So are you going to make one more or no na? You done na? Okay, sure. Straight need to cut quickly. Malinis rin sa kitchen, guys. Maya-maya magluluto na rin ako. Hintay ko lang na sabihin, Daddy, pauwi na siya bago ako magluto. And chicken thigh fillet, yung gagawin ko, lalagyan lang siya sa sandwich. So, parang KFC na singer, guys, yung dating niya. Ganda ng mga gawa nila, no? Yan yung mga ginagawa nila sa school. And, syempre, di natapos sa school. Yan, di natapos dito sa bahay. Tatay pa daw siyang magawa ng isa pa. Subok ulit para may pipilian kung ay na mas maganda. Kasi kailan dun sa sala nanonood. Pinapost ko nga lang saglit yung pinapanood niya. So, ayan guys. Tingnan natin yung pangalawang magagawa niya. Magsusukat pa daw siya ulit nung cardboard. Yan yung pinapanood ni Kyle. What's the title of that one? Ha? Invincible. Tapos ako nagbabasa. Sa book 7 na ako nung Harry Potter. Ayan. Finally, nagka-oras na akong tapusin yung book 6. And ngayon naman, sa book 7 na ako. Ayan. Pina-prime niya muna. Ino-Optimus Prime niya. Yung board. Pa-prime niya muna. Ng white. Bago niya dun lalagay ulit yan. So, papatuyuin daw muna niya yan. Bago pwede niya lagay dun sa mga paint niya. Nalagdagan niya yung mga paints. Gastos. Sinasayang yung paint. Talaga itong batang ito, hindi pwedeng mawala yung pink. Pink is life. My original color scheme was pink and purple. Ah, really? Si Achi, it's red and blue. She was thinking about a horror movie when she made it. I know. It looks like that one.
Iisip-isip. 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 They go for the first one. You see? Yeah, they go for the first one. Maybe the colors are so light. Pero cute naman siya. Check kapag nag-dry. Show me. So, this is the second try. Pero ang ganda ng pagkakagawa mo. Let me take a picture. Ito yung unang gawa niya. And then, ito yung second na gawa niya. Ayan. Mas gusto daw niya yung una. Pero sabi ko, tingnan niya muna kapag nag-dry. Tsaka siya mamili. Tapos na siya. I can clean up now. Magilinis na ngayon. Good morning, guys. Tapos na ako mag-prep ng baon ni Daddy. Suspended ang class ngayon, kaya si Daddy lang ang may baon. And of course, tuloy pa rin ang ating chicken serye. Tinutubuan na kami ng pakpak, guys, for this week's menu. Talagang puro chicken kami the whole week. And this day naman, ang ginawa ko is oyakodon. Ganito rin ang lunch namin ng kids mamaya. Happy Friday, guys! Dahil ni-request niya na yung mashed potato na ginagawa ko ang gawin namin, wag daw yung instant. So, kailangan niya matutong gumawa. Turo natin gumawa ng mashed potato. So, ito na yung binoil namin na potatoes. Siya rin nagbantay niyan. Halfway lang, ha? Well, let's put the other ingredients na. Patingin? Okay na yan, nak. Hanggang ilalim, you think? Nagawa mo? Can you turn? Yeah, I think so. Let's put the other ingredients first. So, nilagyan niya na yung butter. And then the milk. And then 1.5 teaspoon of salt. Is that 1.5? Yeah. 1.5? 1.5. Yeah. What did you do lang? Half lang? Only half. But too much, oh. Baka too much. Oh, yeah. That's it. And then, pepper. The freshly ground pepper. Over there. That one. Yan yung ano, freshly ground. Go. Joe, just a lot. Parang narana. Ba't ganun yung sound, mahal? Wala niya. Kailangan lang. Meron pa? I think there's something in Okay. there. I have no idea why it's in there. It's really stuff. Ito lang yung nalulutong steak ni Daddy. And may last two pa. Ayan siya, guys. Yummy. Ang sarap yung magluto nito. Kagabi ito rin yung dinner namin. And ang sarap. So, meron pa natin ang 6 pa nga for today's lunch. And ito na yung mashed potato with milk, butter, salt, and pepper. Pero kulang pa yung pepper. Nadagdagan na lang yung siobe.
Napamash ko muna sa kanya. Mas gusto daw niya tong recipe na to, yung ginagawa ko, kaysa ito sa binibili namin na instant. What pepper do I put in? So just a lot. Diba you like a lot? I think you need to put it down. Baka hinahangin. Nabis ako. I swear. More mashing hanggang maging mas creamy na yung texture. Kasi yun yung mas gusto namin, yung makreamy yung texture. And syempre, titikman niya yung mamaya. And then, pwede kayo mag-serve pa ng butter pang toppings pag gusto nyo ng additional butter. Syempre, pampasarap lalo yun. Eh, nagtotoo ako dun ng chicken leg quarter. Dala ko siyang gawing fried chicken, pero ang sauce niya is kare-kare. So, deconstructed kare-kare. Yun ang plano. Sana matuloy na. Yun yung mangyari. Tulungan ko lang to. Baka lumaki yung muscles. Not a good thing. Yeah, it's a good thing. Want your muscles so big, just like Dad's? It's just the hormones, okay? So, yan yung dalawa dito. Nagluluto. Ayun, habang isa naglalaro, nagluluto. Tapos yung dalawa nandun. Ayun yung dalawa. Namalengke to si Shobe, si Achi. Bumili ng patatas kanina. Para nga dito sa mashed potato. At saka kalamansi. Yun naman na kailangan ko for today. Ayan. More chika muna. Tulungan ko muna siya. Check ko yung mashed potato. You know, you can test it na. Use the spatula. I-mix mo ng mas maayos and then try kung okay na yung lasa for you. And here's our lunch for the Sunday, guys. Happy Sunday! Kain po tayo. Homemade na mashed potato, gravy, and then pork steak. That's it, guys. Maulang Monday, guys. Grabe ang ulan. Di pa rin siya tumitigil simula ng weekend. Dito tayo sa master's bedroom, guys. And ito yung ligpitin ko. Ito yung mga nakasipit. Hindi ko pa siya naliligpit kahapon. Ngayon, ayusin ko yan. And nagliligpit ako ng closet namin ngayon, guys. Kaya makita kayong mga damit na nakalabas namin. Mga tinanggal na ako sa damit ni Daddy. Pinatanggal na niya yan. And ito yung tsura ng kwarto. Ang gulo lang, no? Kasi ayos pa yung bed, tsaka yung kortina. Gulong-gulo pa siya. And ito yung inaayos ko na, guys. Tapos ko nang ayusin yung nasa kanan. Yung mga damit ni Daddy. So, yung gitna na lang at saka yung kaliwa ang hindi ko pa nagagawa. So, itong side ng closet ni Daddy, inayos ko rin kanina. Itong mga pants niya, and yung nasa kabilang side, mga shirts na mga pang-alis. And then dito, ito yung mga pinang-o-office niya. Hindi siya color-coded ngayon, itong mga pinang-o-office niya. Kasi ang arrangement na ginagawa ko ngayon dyan is kung ano yung nasuot niya na pagkalaba, nilagay ko dito sa dulo. Para hindi ko siya nauulit-ulit every week. Mas madadaling iplano yung outfit niya for the week. So, ganun ang ginagawa ko. Once na may masuot siya, nalagay ko ulit sa dulo hanggang umabot ulit yun sa pinakaharapan na yan. So, ito naman pinakababa. Ito naman yung mga jeans niya at saka yung mga shorts niya na pang going out. Nandiyan din yung leather jacket niya kasi hindi na kasyang isampay pa yun and bihira naman niyang gamitin na yung leather jacket. Kaya finold ko na lang din muna dyan kasi ang sikip na nung closet niya. Itong hangers na area, masikip na siya. Kailangan na magbawas pero talagang yan talaga yung mga ginagamit niya. So ito yung mga slacks niya. And yung mga pants na ginagamit niya for office. Naka-fold lang siya dyan, guys, ng maayos. So, ito pa lang yung tatapos ko. And then, meron pang dalawang closet na kailangan kong ayusin pa. Konti lang yung mabilis lang naman to. Ito naman yung gitna. Share kami ni Daddy dito. Half kami dun sa space. And then, sa ilalim, akin to. Mga pang-alis ko yan na shorts. And then, yung mga knitted na damit na yung mga bata rin naman ang gumagamit. And then this one, mga drawers namin. Dito nakalagay yung mga home clothes, underwear, and socks. Dito din man yung akin. So, dyan yung mga home clothes ko. Ang gulo niya ngayon, no? So, kailangan ko talaga siyang ayusin.
Dito naman, mga bags ko. And may mga extra hangers na nakilagay dyan. This one, mga dresses ko. So, lahat-lahat. Grabe, jump pack na jump pack siya. And ang dami kong di nagagamit. Hindi ako madalas umaalis sa ngayon. Kaya nandyan lang siya. Pero lahat kasi yan ay kasya pa sa akin. Kaya ngayon naman, ang system ko dito guys, kasi gusto ko talaga color-coded. Pero nakita nyo naman, medyo magulo na rin siya. Hindi ko alam kung gagayahin ko yung kay daddy. Pero kasi mas nadadalian ako maghanap ng damit pag color-coded siya. So ngayon naman ang system ko, nakita nyo yung mga hangers, iba-iba siya ng pagkakalagay. Kasi pag nagamit ko na siya, tinataob ko na siya. Ganito na yung ayos niya, yung tamang pagkakahang. Pag di ko pa siya nagagamit, pag ganito siya, pabaligtad. So yan, malalaman nyo kung ano yung mga hindi ko pa nasusuot para alam ko din, para hindi pa ulit-ulit din yung sinusuot ko. So, binabaligtad ko nga siya ng ganyan. Yan naman yung itsura niya. Kaso, ang problem dito, may mga doble-doble. Like, halimbawa ito, yung ganitong style ng damit, kung meron akong kapareho niyan, dinodoble ko sa loob yung lagay. Para nga, hindi siya ganun ka-pack dahil dun sa dami ng hangers. Actually, mas okay yung velvet na hangers kaysa dito sa wood kapag gusto mo ng space saving. Kaso, andyan na yung mga hangers na to, kaya sayang naman. So, hindi ko na siya papalitan. And, kailangan na lang siguro, talagang i-check pa yung mga gamit namin kung may kailangan kaming o may mababawas pa kami. So, yan ang agenda ko for today, guys. Maayos tong closet namin, pati yung closet ni Kyle. Huli ko nang gagawin tong higaan kapag niligpit ko na lahat ng mga damit. Paglabas mo ng kwarto, nandito yung closet ni Kyle at saka yung katabi nun yung shoe cabinet namin. Mukhang maayos, no? Yung mga nakahang. Pero, naiba-iba na yung ayos niya. Kailangan color-coded din yan para mabilis siyang naghahanap ng gamit niya. Binalik kasi niya yan, eh. Siya lang nagbalik ng nakaraan nung nalaglag yan. Inayos na ulit ni Daddy. Nalaglag kasi to, yung rod niya. Dahil parang nakasuksok lang siya sa wood. So, binilhan siya ni Daddy ng ganito. Para talaga nakafix na siya dyan sa loob ng cabinet. Sorry guys, sa ingin na naririnig niyo. Si Snow White yun. Nagbabacuum pa siya sa baba. And then, ito na nga, sa pinakailalim, may mga naka-fold pang clothes si Kyle dyan. Andun yung shorts niya, shirts, and mga pants. And yung first drawer naman, ito yung mga house clothes niya. Ganyan nakagulo. And dito, mga towels niya, underwear, at kung ano-anong mga knickknacks niya. So, pagkatapos kong ayusin yung closet namin ni Daddy, ito naman yung next ko. Actually, ito nga yung pakay ko talaga eh. Ayusin yung kay Kyle. Kaso, sinimulan ko ng ayusin yung closet ni Daddy kanina. Kaya, yung sa amin na lang muna ayusin ko. So, ayan na itsura niya nga guys. Para makita nyo. And, hindi ko na siguro mabivideo to, no? Yung before and after na lang papakita ako. Tignan natin kung anong mabivideo ko, kung anong makakaya ng time ko na mapakita sa inyo. Start na ako para makarami ng magagawa ngayong maulan na Monday. Happy Monday, guys! Pinalabas ko na kay Kyle yung mga damit na naka-fold sa ilalim ng hanging area ng closet niya. And then ito, pinatanggal ko rin yung isang drawer. Yung isa kailangan din tanggalin eh, pero mamaya na. Masigap ito sa kwarto, guys. Pina-empty ko na to kanina, pero binalik ko na yung mga pants, naayos ko na siya. Fold ko na ng maayos ulit yan. And, ito namang top, hindi ko pa to na-arrange ulit. Kailangan ko pa itong ayusin. Ito pa lang yung nababalik ko. And then, this one, papatanggal ko rin to kay Kyle. Pero isa-isa lang, para hindi ako ma-overwhelm sa mga kailangan kong ayusin. Ito yung mga damit nga nasa higaan. And grabe, taas pa rin ng ulan. Ito yung mga nalis na damit sa parador ni Daddy. Probably mapupunta kay Kyle yung mga yan. Kung kasya sa kanya at pag gusto niya. Pag hindi, ipapamigay na lang. Ang gulong tignan dito, no? Pero, saglit lang to guys. Tapos na ako mag-dinis ng master bedroom, guys. And pati ng closet ni Kyle at ng closet din namin. Kanina pa ako tapos, kaso ang lakas ng ulan. Mga before mag-12 tapos na ako. Kaso hindi ako makapag-vlog dahil sobrang grabe yung buhos ng ulan. And maingay. Baka di nyo lang marinig yung vina-vlog ko. Ngayon medyo humina lang yung ulan, pero may ulan pa rin guys. Keep safe everyone. Grabe yung ulan talaga. Nitong weekend at hanggang ngayong araw, and grabe na yung mga baha.
Pero pag gantong panahon naman, mas sinisipag akong magligpit ng bahay at saka yung mga fold na ganito kasi mas malamig yung panahon. And ilang araw ko na rin gustong ayusin nga yung closet ni Kyle. Pero since nandito kami lahat sa bahay, ayokong kumilos o gumawa ng mga ganong gawain. Mas gusto kong spend yung time ko with the family. Today naman dito rin yung kids kasi pag Monday, asynchronous lang sila. And actually suspended na rin yung class today. Kaya, andito pa rin kami lahat, si daddy lang yung nasa office. Pero kanina naisip ko talaga na kailangan ko nang ayusin yung mga closet. And ito na yung itsura ng closet namin ngayon, guys. Kahit jump pack pa rin yung mga naka-hangers, pero mas maayos na siyang tingnan. Itong first closet nga kay daddy to. And yung mga nasa taas, mga pants niya yan, tsaka mga shirts sa pang going out. And ito, usually, mas gusto ko talaga siya na naka-arrange siya ng rainbow. Yun yung color coding na ginagamit ko. Kaso, ngayon, effective kasi sa akin nga, nabanggit ko kanina, na pag kay daddy, yung mga clothes niya, mas effective sa akin na kung ano yung mga nasuot niya na nilalagay ko dito, sa right side, hanggang sa maubos ulit yan, bumalik dito. So, alam ko kung ano yung napapagamit ko sa kanyang mga damit. Mas hindi ako nahihirapang mag-isip kung ano yung papasuot ko sa kanya every single day. Kasi ako nag-aayos ng outfit niya. And sa pinakababa naman ito, guys, andito yung mga jeans naman niya at saka mga shorts na pang going out. Actually, hindi effective kay daddy, yung ganitong naka-fold, yung mga damit ng patong-patong. Kasi magugul lang talaga niya yan. Pero ako naman ang kumukuha ng damit niya na pang-alis, kaya na-maintain yan. Mas na-maintain ng mas maayos, ng mas matagal. Itong closet niya na to, mas ako yung lagi lang nag-access dito. Minsan lang, pag siya yung nagde-decide kung anong susuotin niya, pag bumall lang kami or dyan sa tabi-tabi lang kami pumupunta. Ito namang gitnang closet, share kami ni daddy dito. So, yung half na right, kay daddy yan. And yung half left, sa akin naman. And usually, mga blouses ko yun nandito. And kay daddy rin ganun. Mga coats niya and mga polo. Yung mga long sleeves. And yung pinakailalim naman, nandito nga yung mga shorts ko na pang going out. And yung mga knitted ko na damit. Ito namang first drawer, guys. Ito yung mga gamit naman ni daddy. Yung mga house clothes niya. And yung underwear and socks and hanky. Kung makikita nyo, mas iniba ko ng konti yung ayos dito para mas magkaroon siya ng partition na hindi mas magugulo. Noong una kasi, ito, saka ito, ilalagyan na to, magkadikit yan. Pero naisip ko, paghiwalayin ko siya para magkaroon siya ng ganito na partition, itong dalawan to. And mas maipit niya yung mga gamit ay ilalagay ko doon at mas hindi gagalaw yun, mas ma-maintain na maayos. So dito, yung mga boxers niya and yung mga sando and yung next one naman, underwear. And ito namang last, puro socks to at saka mga hanky. Sa baba naman ito, sa akin naman yan guys, mga house clothes ko, sleeping clothes. So, puro yung mga dresses ko to na pambahay o pinantutulog ko. And then, mga underwear ko. And then, hanky. So, yun lang yung laman niya. Yung mga shorts and mga t-shirts ko, nandun siya sa my dresser. Yung pinapatungan namin ng TV. And dito naman sa pinakadulo ng closet, nandito yung mga bag ko sa pinakataas. So, yung nakalabas lang kung ano yung ginagamit ko today. Pinagpapalit-palit ko naman siya. Pero ngayon, yung nakalabas, siya yung ginamit ko kahapon. Ibig sabihin, and the rest nalagay ko dun sa bag pouch para mas napaprotektahan yung bag. Actually, hindi pa lahat ng bag ko yan. Maraming pa akong naiwang bags. And dito naman sa baba, puro dress ko to guys. So, ayan siya. Color-coded to. Kung makikita ninyo. Kasi para sa akin, mas madali talaga kapag color-coded. Pag anong gusto kong hanapin na damit, true color ko tumitingin. And then, tsaka ako ipabrowse kung anong klase naman based on din sa color. And dito naman, gaya na nabanggit ko nga kanina, para malaman ko na nagamit ko na yung damit, binabagtad ko lang yung hanger, guys. Itong mga nakasabit na ng tama, yung pag ganito napapasok na yung itsura niya, ibig sabihin nagamit ko na yan. Pero pag ganito, napapaloob yung pansabit ng hanger, ibig sabihin yan, hindi ko pa nagagamit yung mga damit na yan. In that way, mas na-track ko kung ano yung mga nasuot ko na, and ano pa yung mga hindi ko pa nasusuot, and ano talaga yung hindi ko sinusuot, para mas madali din mag-decide kapag kailangan ko magbawas, ano ba yung dapat tanggalin ko kasi hindi ko talaga sila nasusuot. So, ayan na guys, yung closet namin ni daddy. Alam ko, jump pack pa rin yung tsura niya, punong-puno pa rin. Kaso yung mga damit talaga na yan, mga nagagamit pa rin namin.
Kaya nga gumagawa rin kami ng system kung paano namin nalalaman kung ano yung mga hindi namin nagagamit para kapag kailangan talaga namin na magbawas ang gamit, mas madaling makapagtanggal. Pag kailangan namin mag-declutter, mas mabilis namin malalaman alin yung kailangan na namin tanggalin. Pag kay daddy guys, mas okay yung ganitong method ng pagpo-fold at arrangement kasi mas nakikita niya lahat ng gamit niya. Hindi sa kanya okay yung patong-patong. Kasi isang hugot lang ni daddy ng kailangan niya, gulo-gulo na yun kapag magkakapatong yung damit niya. Tsaka lalo na para sa mga ganitong naka-drawer, mas okay talaga yung ganitong method ng pag-arrange ng mga clothes. Tapos na tayo sa closet namin. Dito naman tayo ngayon sa closet naman ni Kyle. Dito to paglabas ng pinto namin. Sa hallway yung closet niya kasi hindi na kasya sa kwarto ng mga bata. Ito naman yung view niya pagkagaling sa pinto ng mga bata. Kaya malapit lang din siya sa room nila. Talagang ito na lang yung space na pwedeng paglagyan ng closet niya. Kaya dyan na lang kami naglagay. And talagang sobrang tight na para sa nilang tatlo yung closet sa kabila. Kaya ginawa namin si Kyle ng isa pa niyang closet. And okay din to, para nakahiwalay din yung gamit niya talaga dun sa mga girls. Si Kyle din, color-coded yung damit niya. Rainbow din ang arrangement nito para mas madali niyang makita kung anong hinahanap niyang damit. And mas marami din siyang na-fit na damit dito dahil velvet yung hanger niya guys, yung manipis lang. And okay din yun kasi para sa mga damit na pang malalaki, hindi bumabakat, hindi to sa shoulders niya. Kaya okay yun. Pag gusto nyo ng hanger na space saver and hindi babakat yung mga shoulders, yan yung gamitin nyo, yung velvet na hangers. Ito rin recommended ko yan. Noong una, iniisip ko pa nga kung paghihiwalayin ko pa yung mga jacket niya sa mga shirts. Pero, kinolor code ko na lang lahat. Tingin ko mas maganda at mas maayos tignan kapag ganito. Plus, madali din siya maghanap. Depende sa color na lang talaga. Ganun naman din siya maghanap ng damit niya by color. Sa baba naman, may naka-fold din siyang mga damit pa na hindi na kaya talagang ihang or hindi talaga dapat ihang. Actually, yung mga shirts lang naman ang sana nakahang kaso wala na talagang space eh. So, yung pinaka-dulo dito sa left side, mga shorts niya yan, nagpang going out. And ito naman, mga shirts pa niya or mga polo shirts. Spandex naman yung tela or yung mga ganong klase. Or yung ibang mga shirts niya na mas hindi lukutin kaya finold ko na lang din. Plus, hindi na nga siya kayang ihang pa guys. And ito naman pinaka-dulo dito sa right side, mga pants naman niya yan. Slacks, jeans, lahat-lahat nandyan na. And sa first drawer naman niya guys, dito nakalagay lahat ng home clothes ni Kyle. Yung mga boxers niya and mga sando. And gaya nga kay daddy, ganito rin yung arrangement pag sa drawer kasi mas madaling makikita ni Kyle yung mga damit niya. Hindi niya na kailangang halukayin para makita yung hinahanap niya. And once na-refresh ko na to or naayos ko na ulit, mas ma-maintain niya na ng matagal to. Nung nakaraan kasi, pinatanggal ko talaga lahat ng gamit niya siya nagbalik. Kaya, naging ganun din ang itsura. Hindi rin ganun ka-advisable para kay Kyle yung mga ganitong nakastock na damit. Itong mga shirts niya na pang-alis at saka yung mga pants niya. Kaso, yun na lang talaga yung pwede niyang paglagyan itong mga clothes na to. Kaya, para ma-maintain yan, every now and then, panagalagay ako ng mga damit nila na finold ko, inaayos-ayos ko rin talaga siya. So, doon naman tayo sa second drawer ni Kyle sa baba. Diba? Ang ganda ng itsura. Naalala niyo ba yung itsura niyan kanina? So, dito rin, meron siyang organizer ng mga underwear niya. From, ano to? Saan ba ito binili? Yuyuso? Hindi siya Miniso, hindi siya Mumuso. Yuyuso nga yata siya. And dito, ginaya ko rin yung ginawa ko sa cabinet namin. Inurong ko yung organizer niya para magka-space pa ulit dito and mas ma-organize pa yung mga socks. Kasi overflowing na yung mga socks niya. Lalo na binili pa siyang mga bagong set ng socks. Kaya inisip ko, kaysa patong-patong na dun sa ibabaw, inurong ko yung organizer para magkaroon siya ulit ng panibagong space dun sa gilid na magkikreate ng space na mas organized para dun sa mga socks niya. So, yung first two rows na yan, mga socks ni Kyle yan. And the next one naman is yung underwear niya. And then ito, mga towels niya. So, bath towel niya, hand towel, and nandun yung bowl cup naman niya. Actually, bilis ko lang inayos to. Yung closet ni Kyle, yung closet namin. Nakala ko matagal ko siyang gagawin. Pero, hindi naman pala siya ganun ka matagal. Iniiwas-iwasan ko pang gawin. Kasi feeling ko nga, very time consuming. Pero, hindi naman pala. And as always, after mo siyang maayos, ang sarap na lang siyang iwang nakabukas, and titigan ng titigan, yung na-accomplish mo for the day. Hindi ko napakita sa inyo kung paano step by step ng pagpo-fold, pag-aayos, pero sana na-inspire ko kayo at na-motivate kayo na mag-organize din ng mga closet ninyo or ng mga spaces ninyo.
Tingnan niyo yung mga bata, guys. Si Kyle, nagda-laptop. Yung dalawa rin nandun, eh. Nagda-laptop din. At nagbi-video pa. Habang nagla-laptop. Huli. May pa-video pa kayong dalawa. Gamer? Busy-busy ako magligpit sa taas. Ito pala ginagawa ng mga to. Kasi kailan umakit sa akin kanina, eh. May dalang fries. Kumain sa taas. Sasunod kami ng TV.